walking with it. Hi everyone! Good evening! This is your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, napaka-fresh overload, di ba? So ganyan talaga kapag maganda ka, charot. So yon. So kumain ka ng maraming chicken, gaganda ka ng ganito, charot. So yun, parang feeling ko kasi kahapon pa ako kumakain ng chicken. Kahapon nag-fried chicken kami. Tapos kaninang umaga, may barbecue chicken kaming kinain. Tapos kaninang tanghali, so nagluto si na parang tinolang manok. Kamusta naman? Sabi ko nga kayo kanina, biniro ko, bukas lilipad na ako. So yun, nakakaloka, di ba? So yun, so kamusta naman kayo? Sana lahat kayo ay okay na okay today. So ako, eto, sa awa ng Diyos, dito lang ako sa bahay since yesterday. But bukas may pasok na naman. Syempre, back to school. Busy na naman ang beauty ng Mama Sam ninyo. At saka syempre, gawa-gawa na naman tayo sa school. At for sure, pagoda na naman tayo. But ganun talaga, kailangan lang talaga, laban lang sa buhay. Wala naman tayo magagawa, kundi lumaban lang ng bongga-bongga, diba? So, yan. So, masaya naman kahit nandito lang ako sa bahay. At least pag nandito ako sa bahay, hindi magastos kasi may pagkain na dyan. Pag lalabas ka, Diyos ko, magastos siya. Ganon. Kaya parang mas feeling ko, minsan better na yung nasa loob ka lang ng bahay. Kaya lang nakaka-bored kasi syempre, nood ka lang ng TV, live, tapos ayun, look sa social media. So, yon mga ganon, di ba? Anyway, so maraming salamat nga pala sa mga tumatangkilik dito sa video ko, dito sa Mama Sam Vlog. Natutuwa naman ako kasi talagang tinatangkilik ninyo siya ng bonggang-bongga. And I'm so happy. Kahit mga ganyan lang yung mga views natin, 1,000, okay na ako dyan. Pero syempre, mas gusto ko pa rin na dumami siya ng bonggang-bongga. So, siguro yung mga parang umabot siya ng 50,000, mga gano'n. Ambisyosa lang, di ba? At maraming salamat sa mga nag-subscribe na dito. So, thank you talaga sa inyong lahat. So, ang chika natin today, eto. So, syempre gusto kong chumika ng bonggang-bongga about sa kung sino ba sa tingin ko daw ang mag-uuwi ng corona sa mga queens ngayon dito sa mundo ng pageantry. To be honest guys, paprangkahin ko kayo. Isa sa mga nakikita ko na mag-uuwi ng corona sa ating bansa ay si Atisa Manalo. Siya yung nafe-feel ko na mag-uuwi ng corona after niya ma-experience talaga Miss Universe Philippines at yung mga ibang tagahanga at ibang mga tao ay sobrang nadismaya sa resulta ng Miss Universe Philippines. Aminin naman natin, talaga naman nakakadismaya naman talaga, di ba? Pero, nandoon kasi syempre, love natin si Chelsea Manalo, kaya okay, sige, accept na lang natin. Pero kung tutuusin, dismayado ako doon sa top 5. Kasi parang feeling ko, may mga kandidata kasi na dapat nakapasok doon, pero hindi siya nakapasok. Ayan, ang sasabihin na naman, hindi na naman nakamove on si Mama Sam. No, nakamove on na ako. Pero kung iisipin mo at babalikan mo, unfair naman doon sa ibang kandidata talaga na dapat nasa top 5 sila. At isa na dito si Victoria Velasquez Vincent. Aminin ninyo yan. Si Victoria Velasquez Vincent dapat nasa top 5 siya. Bakit ko ba siya pinaglalaban? Hindi ko siya pinaglalaban. Nakikita ko lang yung dapat na narating dito ni Victoria Velasquez Vincent. Unbelievable. Sa totoo lang. Saka, nagtataka ako, ano bang use ng mga special award na yan? Di ba? Ang dami-daming special award ng mga sponsors na mga pinag-anuhan nila. Pero, parang wala namang silbi doon sa laban nila at the end of the story, di ba? Tapos ang nakakaloka, lagi tayong boto para saan? Tapos imaginein mo, yung nanalo ng Miss Universe Philippines, wala naman siya masyadong nakuhang award, isa lang, yung Braga Issues. Pero title siya, di ba? Pero yung mga nakakuha, tumakot ng mga award,
wala silang eksena. Charot. Katulad nila ni Victoria Velasquez Vincent. So, I'm so feel bad for Victoria Velasquez Vincent. Sa tuwing may iisip ko si Victoria, parang deserve niya talaga in the top 5. And then, doon sa top 5, sabi ko nga, napaka-unfair naman. Parang hindi nila binigyan ng katarungan yung laban ni Miss Victoria Velasquez Vincent. Aminin naman ninyo na dismaya din kayo at nagulat din kayo nang wala si Victoria Velasquez Vincent doon sa top 5. Diba? So, yun. So, yun yung totoo. Kaya parang, sabi ko, nakaka-shock naman yung resulta ng Miss Universe Philippines. Pero, syempre, wala naman tayong magagawa. That is the decision. Ano pa ba ang magagawa natin? Wala naman talaga. Kundi, nga, charot. Anyway, good luck. Kaya, sa mga nakikita ko ngayon, sa mga, kung sino ba yung reyna ang mag-uuwi ng corona, it's Atisa Manalo. To be honest, everybody expecting na siya ang mag-uuwi ng Miss Universe Philippines. Siya yung mananalo ng corona. Siyempre, because of she's Atisa Manalo. And then, nagulat tayong lahat dahil, ano nangyari dito kay Atisa? Bakit ginawa lang nilang Miss Cosmo? Marami nag-comment ng ganyan. But, nandoon ako na it's okay, guys. Kasi parang feeling ko, destiny. Destiny ni Atisa Manalo. At yung parang feeling ko nga, sabi ko, si Miss Chen ng Miss Grand, ito ay naging kalaban pala ni Atisa during 2018 doon sa Miss International. And then, nanalo siya ng Miss Grand International. Parang feeling ko, parehas yung magiging destiny nila ni Chen na lumaban sa Miss International, tapos lumaban ng pageant, and then ayan na. Biglang nag-Miss Universe. Nag-Miss Cosmo. So, yung Cosmo, ang ibig sabihin nun, another term ng universe. So, yan. Kaya dapat matuwa kayo kasi she's a Miss Universe as well. Diba? Kaya nga, parang ang feeling ko doon sa pagpapakilala nila madalas, Miss Universe Chelsea Manalo and Chelsea Manalo, 'di ba? Miss Universe Philippines, ayun na. Tapos Atisa Manalo, Miss Cosmo. Paano naman kasi malaki naman pala ang pangalan ng Cosmo. Its mean is a universe. So parang kahit hindi niya nakuha ang Miss Universe Philippines, parang nakuha pa rin ni Atisa Manalo ang Cosmo, ang universe, 'di ba? At kung mananalo siya dito, parang na rin siyang nanalo ng Miss Universe. Tama ba? So, yun. So, ako para sa akin, dapat talaga na bigyan pansin talaga ng mga tao ang laban ni Atisa Manalo. At tignan natin kung paano niya paghahandaan. So, sa June 11, pupunta siya ng Vietnam at doon natin malalaman kung ano ang mga ganap dito sa Miss Cosmo. And then, ang masaya dito, syempre, a-attend sa Atisa Manalo. Tama na umattend doon sa Atisa Manalo, doon sa mga nagtatanong. So, ako para sa akin, yes, dapat talaga umattend siya doon para, alam mo yon, makita yun ni Atisa Manalo kung ano ang meron sa Cosmo at bakit dito siya lalaban at ano ang kailangan niyang paghandaan. Syempre, kung gusto niya manalo, 'di ba? Dapat nandiyan siya para alam niya kung ano ang meron. And then I'm so excited sa June 11 kasi inaabangan ko nga kung sila Paulo Sugar na ba ang nasa likod neto at malalaman natin yan very soon. So, yun. Pag nabalitaan nyo sa Facebook ninyo na tama ba? Bukas, pag umalis si Paula Sugar, nagpunta ng ayun yun. Isa yun si Paula Sugar sa mga organization na Miss Cosmo. So, alam na. Charot. Hindi. So, paano pag wala naman silang Paula Sugar dyan? Ano naman, di ba? So, hindi naman gano'n ka-importante kung nandoon o wala. Pero, syempre, kung nandoon sila, ibig sabihin, mas credible, mas bongga, mas interesting. Kasi, syempre, dito na magkakaalaman talaga na mukhang tatapatan talaga nila ang Miss Universe. Kung sila yon. Pero kung wala naman tayong magagawa. So, yon, di ba? So, yun yan. So, ibig sabihin, haka-haka lang ng mga tao yan. But, anyway, so, good luck kay Atisa Manalo. Ayun din. So, tulad na sinabi ko kanina, sa lahat ng mga nakikita ko ng mga queens, I think it's Atisa Manalo ang mag-uuwi ng corona dito sa ating bansa mula sa international pageant. Tingin ko lang yun ha. Baka naman may magtaas ng kilay dyan na hindi na naman makaintindi doon sa sinasabi ko. Kasi minsan sinasabi, kasi sabi mo ganon-ganon.
sabi ko, tingin ko nga lang. Di ba? So, it's Atisa Manalo ang mag-uuwi ng corona dito sa laban nila sa Miss Cosmo, sa mga international. So, yung Miss Universe ba mag-uuwi ba ng corona sa atin? Depende. Charot. Depende kung maswerte siya. Katulad ng swerte niya sa Miss Universe Philippines. So, siya mag-uuwi ng corona ng Miss Universe. And then, basta ang nakikita ko Atisa Manalo, it's talagang promising para sa corona ng Miss Cosmo. So, kailangan galingan ni Atisa. Ang sabi naman niya, sana daw mauwi daw niya ang corona ng Miss Cosmo. For sure, paghahandaan niya to. Sa September pa naman yung laban. So, may ilang buwan pa. Ngayon ay June, July, August. So, 2 months. So, preparasyon. And then, tingnan natin kung ano ang pasabog na gagawin ni Atisa Manalo doon sa Miss Cosmo. So, abangan mo yung June 11. So, malapit na yan, guys. Are you excited? Kasi ako, yes, sobrang excited ako. So, anyway, so kayo guys, sino ba sa tingin ninyo ang mag-uuwi ng corona sa kanila ngayong taon na to sa mga reigning queens natin? So, i-comment below mo yun. Na talagang parang feeling mo, ay, eto, nararamdaman ko at sigurado ako dito. Ikaw ba? Tingin mo ba si Atisa Manalo mag-uuwi ba ng corona ngayong taon na to? So, comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala tayo sa itaas. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.